Dahil nga po sa nakalulungkot na balitang biglang na-injury si Fred VanVleet at hindi lang bastang injury kundi torn ACL pa, malamang ay maghahanap na po ang Houston Rockets ng kapalit na starting point guard para dyan. Marami-rami naman silang options mga idol, pero ang uunahin na muna natin ay isang internal na solution. Itong si Amen Thompson nga po. And yes, small forward po yung laruan nito ni Thompson talaga. Pero may mga times last season na wala silang point guard tapos si Amen yung naatasang gumawa ng playmaking sa kanila, tulad dito na ang kasama niya ay sina Alpi, Brooks, Eason, then Jalen Green. Walang VanVleet dyan and wala rin pong point guard talaga, pero ang tagahimay ng opensa ngayon ay si Amen. Then syempre madalas naman hawak talaga ni Sengun yung bola, so medyo okay lang. Nalocate niya yung open man that led din sa open shot dito sa corner. Athletic talaga itong si Amen at yun yung pinakamalaking selling point niya, pero kasi ang bilis niya rin at underrated din ang kanyang passing. Last season po ay nagkaroon siya ng 3 triple doubles na double digits yung assist niya. 4 games din po siyang nagkaroon ng double digit assist, so ibig sabihin lang din yan ay if given the chance, pwedeng mahanap ng Houston ang solution nila sa point guard dito kay Amen. Magiging super size pa yan sila defensively kung siya yung uno. Tapos na po ang FIBA mga idol, pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po si 1x Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Kung trade naman ang nanaisin nila, ito ipapakita natin yung trade idea nitong Bleacher Report kung saan trade po ito involving Sacramento Kings at makukuha ng Houston si Keon Ellis, 2026 second rounder na originally from Hornets at $5.7 million na trade exception. Then ang ibibigay naman ng Rockets ay si Tari Eason, then $2.3 million naman na trade exception din papuntang Sacramento. Actually, nagme-make sense nga po yung trade idea na ito kung iisipin ninyo. Again, trade idea po ito hindi ito rumor na kesyo nag-uusap na yung dalawang teams at niluluto na ang trade. Magkaiba yon. And yun nga, para sa Rockets ay may crowded forward rotation na sila with DFS, Thompson, KD at Jabari Smith Jr. pa. So malamang bawas na ang playing time ni Eason yan, kahit na last season po ay naging mahalagang component siya sa kanilang team. Ang haba rin kasi nito at legit na 6'8 po ang height niya, comfortably kaya niyang magbantay sa both forward positions at minsan yung mga center at guards pa ng kalaban. Pero yun nga, naging crowded na sila dahil sa mga off-season additions itong Rockets, so maaaring maging expendable na itong si Eason para makakuha sila ng point guard na papalit kay Fred VanVleet. Itong si Ellis naman sa paningin ko lang ay hindi pa naman talaga yung starting level na point guard mga idol. Good defender siya, oo, may opensa, oo, pero hindi pa siya quite dun sa pang first 5 talaga para sa akin. Opinion ko lang to mga idol. Last season nag-average siya ng 8.3 points, 2.7 rebounds, 1.5 assists and 1.5 steals per game. Para sa Kings, mababa ang assist niya mga idol, pero more of a 3-and-D guard nga kasi talaga itong si Ellis. Tatauhin niya ang best guard ng kalaban while shooting 43.3% mula sa labas. Something na bagay nga sa sistema ng Houston Rockets na for sure ang hawak naman ng bola lagi ay si KD at Sengun. And yun nga, medyo hindi naman nagkakalayo yung playstyle nito ni Ellis kay Fred VanVleet. Una nga rin pong nakilala si VanVleet sa pagiging hard-nosed na defender niya, then shooter din. Something na reputasyon din po ni Ellis sa kanyang murang NBA career. Sa huling 13 games nga rin po ng Kings nitong nakaraang regular season lang, itong si Ellis na po ay starter para sa kanila. Kaya para sa inyo mga idol, siya ba ang bagay na bagay dito sa Houston na papalit kay Fred VanVleet? Let me know in the comments po. Then beneficial din sa Kings to mga idol na makuha nila si Eason dahil sila rin ay marami ng guards. Meron pa silang Zach LaVine, DeMar DeRozan, Malik Monk, Nick Clifford, Devin Carter at may Dennis Schroeder pa. So security agency rin talaga yan para sa ganyang karaming quality na gwardya. Hindi na rin nila kinuha si Trey Lyles na rotational forward / big man nila. Kaya pwede talaga si Eason dito sa Kings at it will really make sense, di ba? Kung hindi naman po sila makikipag-trade via free agency naman yung hanap nila, malamang ang best option na talaga nila ay si Russell Westbrook. Dati na tong player ng Houston mga idol, pero ngayon po ay medyo hindi okay yung fit kasi nga gugustuhin mo ay yung magko-complement kina KD at Alpi. Someone na may malakas na shooting sa labas at hindi si Brody yun. Pero last season naman din po, okay ang nilaro ni Westbrook kasama si Jokic. Kaya mukhang pwede naman din dahil si Sengun ay malupit na passer din naman sa center position.
Personally, ako gusto kong makita si Westbrook dito sa Rockets at reunion na nga rin yan with KD, Jeff Green, pati Aquaman. Best situation to sa kanya kasi nga magiging starter muli siya kung sakali man after ilang season off the bench siya palagi. Again, marami pong options tong Houston sa kung ano ang pwede nilang gawin para masaayos ang kanilang starting point guard problem dahil sa malalang injury ni Van Vliet. Panigurado yan, out for the whole season na yan si Van Vliet eh. Kaya magandang opportunity talaga to sa papalit sa kanya. So para sa inyo mga idol, ano bang dapat gawin ng Houston sa point guard hole nila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.